Ngayong araw nga ay samahan niyo kami sa lakad namin ni Asi. Maaga nga kami umalis nito kasi medyo maulan at para maaga din kami makauwi. Ngayon kasi siya naka-schedule na kailangan bumalik sa Animal Bite Center sa pang-apat niyang dose. At dahil nakuha na din namin yung laboratory result ni Asi, ay pupunta na lang din kami diretso sa pedya niya para mabasa. At buti na talaga yung panahon ngayon ay nakikisama at hindi umambun. Kaya isasabay na namin lahat ng lakad namin ngayon. Nung nakarang araw kasi ay pina-check up namin si Asi kasi napansin ng papa niya na medyo daw madilaw si Asi lalo na sa paa. At sabi naman ng pedya niya ay dahil daw yun sa mga kinakain niya na sobraan daw siya ng vitamin E kaya medyo madilaw daw siya. Pero para makampante na din kami ay pinalaboratory si Asi. Pagdating nga namin dito sa Animal Bite Center ay bawal mag-video sa loob kaya hindi ko na nakunan si Asi nang tinurukan siya. Kaya pagkatapos ng turukan ni Asi dito sa Animal Bite Center ay diretso na kami agad doon sa pedya niya. Pagdating nga namin dito aba ang daming mga bata at pang 9 pa kami. Okay naman lahat ng result ng laboratory ni Asi kaya sabi ng pedya niya ay iwasan na lang talaga yung madidilaw na pagkain or yung mga orange na pagkain. Kapag nasobrahan kasi ng mga vitamin A ay doon daw lumalabas sa balat kaya nandidilaw yung bata. Kaya ngayon hindi daw siya muna papakainin ng kalabasa, carrots, papaya, patatas, mangga. O basta yung ma-orange na pagkain ay hindi muna. Yung saging naman ay pwede daw kahit 2 times a week. Naitanong ko din pala sa pedya ni Asi kung pwede ba ang asin sa pagkain ng baby. At ang sagot naman ng pedya niya ay bakit naman daw hindi. Pwede daw ang asin sa pagkain ng baby. Suggest pa nga yung pedya niya na kung ano daw yung lulutuin kong ulam para sa amin ay yun din yung ipapakain ko kay Asi. Dahil nga approve sa pedya ni Asi na pwede siya sa mga ulam namin at pwede rin naman pala siya sa asin, eto magluluto na ako ng hapunan namin. Minsan talaga pinapaulam ko naman to si Asi sa ulam namin kaso nga lang bihira lang dahil maraming akong nababasa na bawal daw yung asin. At dahil approve naman sa pedya ni Asi yung asin, eto hindi na talaga ako magdadalawang isip na papaulamin siya sa mga ulam namin. At syempre ganun pa rin yung style ko, konti lang talaga muna yung asin at magse-separate ako sa kanya bago ko siya timplahan ng panlasa namin. Napansin ko din kasi na iba yung panlasa natin kaysa panlasa ng mga baby. Yung timpla na tama lang sa atin para sa kanila ay maalat na yun. Kaya lagi talaga ako nagsiseparate ng ulam ni Asi bago ko timplahan sa panlasa namin yung pagkain. Kung gaano naman karami ang pinapakain ko kay Asi na kanin, 1.5 kutsara lang. Hindi na rin ako masyadong nag-aalala na mabubulunan si Asi kasi marunong na talaga siyang umuya. At hanggang dito na lang muna yung araw namin kay Asi mga Mike. Salamat sa panonood.